Good morning, good morning, good morning mga minamahal. At katapos lang ng bagyong Karina, ngunit patuloy pa rin ang pagbuhos ng ulan kagabi at ngayong umaga ay makulimlim ang papawirin dito sa San Jose del Monte. Ngayon po ay Lunes, Hulyo 29, 2024. So, pagtiyagaan muli natin itong pagtanggal ng mga tubig ulan para po tayo ay mag-ehersisyo upang pangalagaan po natin ang ating kalusugan sa awa ng Diyos. At gayon din naman, hindi lamang sa kalusugan ng ating katawan, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating kaluluwa. At patungkol sa kalusugan ng ating kaluluwa, yan po ay ang pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng salita ng Diyos na binabasa sa Biblia o ipinapangaral ng mga mangaral, at pagtupad ng mga bagay na nasusulat ayon sa katuwiran ng Diyos. So yan po mga minamahal ang kahalagahan. Samantalang tayo po ay binigyan pa ng Diyos ng hininga at upang siya ay bigyan pasalamat, atin siyang pupurihin, lolatiin sa magitan ng mga gawain na makapagbigay ng kasayahan sa Panginoon, mga bagay na kanyang ikalulugod. So, itong ating segment ng Exercise for Christ ay para sa kalusugan ng ating lupang katawan at para na rin sa kalusugan ng ating buhay espiritual. So, sa ating paglulahati sa Diyos bilang pasalamat sa Kanya, alagaan po natin ang ating katawan at buhay ng ating kaluluwa para balanse po ang buhay natin sa mundong ito. So, pakinggan natin ang mga salita ng Diyos na nasusulat sa Biblia. Habang ito'y ating binabasa at inihatid para sa lahat upang sabay-sabay tayo na magbigay papuri sa Panginoon. Dahil ang sabi nga ng banal na kasulatan
ang pagdating muli ng Panginoong Jesucristo ay malapit na. So, nararapat po na tayo'y magiging handa sa kanyang pagdating muli. Bagamat ang Panginoong Jesucristo ay hindi natin personal na nakita ng mukhaan, ngunit sabi ng banal na kasulatan ay mapalad tayo dahil sumampalataya tayo sa kanyang pangalan. Dahil ang sumampalataya sa kanyang pangalan at siya ay tanggapin, kilalanin bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil ang Panginoon Jesucristo na bugtong anak ng Diyos ay ibinigay sa sanlibutan, ibinigay ng Diyos Ama sa sanlibutan, at ang kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ay nagiging kabayaran ng mga kasalanang nagawa ng buong sanlilikha mula pa kay Adam at Eva, na kung saan sila ang mga unang tao na pinanggalingan ng buong sangkatauhan. So magpasalamat tayo na tayo na may binigyan ng pagkatao na magiging tao dito sa lupa, sa magitan na rin ng ating mga magulang, ang ating ama at ina na pinili ng Diyos bilang magiging ama natin sa sanlibutang ito, ama at ina, ang ating mga grandparents na ating pinagmulan, na kung saan sila rin naman ay nanggaling sa kaninununuhan, so hanggang doon sa kapanahonan ni Adam at Eva. Magpasalamat tayo. Amen. So itong ating segment ng Exercise for Christ ay para ito sa ikakaganda, ikakabuti ng ating pangatawang lupa at sa ikakalago ng ating panampalataya, upang ang ating kaluluwa ay magkaroon ng magandang relasyon sa Diyos. Ang kaluluwa na siyang buhay na ipinagkaloob sa atin. So, ayan ngayon ang ating napakinabangan dito sa Sandaigdigan. Kaya po mga minamahal, ang Panginoong Diyos ay malulugod siya kung siya ay ating purihin, luwalhatiin, paglingkuran, at siya ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. So tayo kung mananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay kailangan panindigan na natin habang tayo ay buhay pa sa mundong ito, at kung ano man ang mga tinatangkilik natin sa daigdig na ito, yan po ay mga pansamantala lamang na
Unang-una ang ating buhay, sunod ang ating mga ari-arian, salapi, kahit gaano man karami, ang yaman. Ngunit, pag mamatay ang tao, ang kanya lamang na mapakinabangan ay ang dako na kanyang paglilibingan. Gaano lang ang sukat noon? 6 feet below the ground. At kung gaano rin naman kahaba at lapad ng ataol. Di po ba? Yan lamang ang mapakinabangan ng tao. Mabuti na kung ang kanyang kamatayan ay nasa piling ng kanyang mga kamag-anak or siya ay nasa kanyang pamamahay, ay ganun ang kanyang mapakinabangan, magkaroon ng formal na paglilibing sa taong mamatay. Ngunit, paano kung mamatay siya doon sa sinasakyang eroplano, malunod ang barko, ay saan siya hantong? Hindi malaman. Bagkus ay magdusa ang mga kamag-anak dahil sa nawawala ang kanyang katawang lupa. Nakatulad nga nung nangyari nitong nakaraang bagyong Karina PH, maraming namatay at marami ring missing, mga nawawala na hindi pa nakita hanggang ngayon. So ang ibig kong sabihin, mga minamahal, tayo bilang manampalataya sa Panginoong Diyos, at kahit na yung hindi pa kumakilala kay Panginoong Hesukristo, ay unti-unti na manumbalik sa Diyos at umiwas na sa paggawa ng mga kasalanan. At iyan ay nakakalugod sa Diyos. Bagamat tayo ay nasa daigdig na ito na siya ang pinaka mababang dako at ito ang ating pinatapakan sa araw-araw kung saan nakatuntong ang ating mga paa, ay nagbibigay ng pag-asa ang ating Panginoong Diyos na tayo raw ay dapat tumingin doon sa kalangitan na kung saan ang Diyos ay nanirahan. So, sa gayong kaparaanan ay magiging kalugod-lugod daw sa Panginoong Diyos at baka sakali na bigyan tayo ng mana, ang buhay na walang hanggan. So sa ganitong pagkakataon, mga minamahal, mga palangga, magbasa muna tayo ng banal na kasulatan upang may hatid ko po sa inyo ang ebanghelyo na ipinapangaral ng mga apostolis, lalo na si Apostol San Pablo, na ito'y kanyang isinulat sa mga sinaunang Kristiyano doon sa Kolosa sa unang siglo, 1st century. So ang taon nito ay more or less 57 AD
up to 67 AD, more or less. Ito ang sulat ni Apostol San Pablo sa mga sinaunang mga Kristiyano, na kung ito naman po ay ating gayahin, ay nakakabuti po ito hindi lamang sa ating kalusugan ng ating katawan, kundi pati na rin ang kalusugan ng ating kaluluwa. Ito po ang sinasabi ni Apostol San Pablo. Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas na kinaroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo kasama niya sa kaluwalhatian. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Na inyo ring nilakaran ng una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong mangagbulaan sa isa't isa. Yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan yaong lumalang sa kanya. Dooy hindi maaring magkaroon ng Grego at ng Hudiyo, ibig sabihin, Hintel o Israelita, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ibig sabihin, circumcision and non-circumcision, ng barbaro, ibig sabihin, barbarian, ng sita, ng alipin, ng laya, kundi si Kristo ang lahat at sa lahat. Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa at mangagpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kanino man, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat, manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa.
Ayon sa karunungan, kayo mga turuan at mga paalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamagitan niya. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, gaya ng narapat sa Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay sapagkat ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghina ang loob nila. Mga alipin, magsitalima kayo sa lahat ng mga bagay sa mga yaong ayon sa laman ay inyong mga Panginoon. Hindi ang paglilingkod sa paningin na gaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na mga takot sa Panginoon. Anumang inyong ginagawa ay inyong gagawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana, sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kanyang ginawa at walang itinatanging mga tao. Sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosa, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 25. Napakaganda mga minamahal ang tinuran ni Apostol San Pablo. Kaya nga po, ay magpasalamat tayo sa Diyos na katulad nga ngayon sa umagang ito, bigla pong umambon. So medyo sumilong muna ako ng kaunti, at dito naman kasi ako sa rooftop. So kaya mabasa kasi yung Biblia, medyo ang talsik ng ulan ay sadyang mabasa na tubig ulan ang Biblia na aking binabasa. So sumilong muna ako ng kaunti, mga minamahal. So ayan po ang mga talata na bahagi ng ating segment ng Exercise for Christ. Dito kasi ako, mga minamahal, sa rooftop, at tingnan po ninyo ang kapaligiran para po matunghayan po natin ang kapaligiran po ng aming church. Ayan, mga kabahayan sa ibaba. Ayan po. So, talagang pagtingnan po natin ay napakapayapa ng kapaligiran, at habang nagdudumilim naman ang kalangitan. Ayan po, madilim ang kalangitan. So, bagamat ko kahit saan po kayo naroon, kahit saang dako man po tayo,
Ngunit tandaan po natin na doon sa kaitaasan, sa kalangitan, nandoon po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, doon daw po tayo dapat tumingin sa kaitaasan na kung saan doon siya nanirahan. Kung tayo raw mga minamahal ay magpatuloy sa kabutihan na ating ginagawa at sumampalataya sa Panginoon Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay magmana po tayo ng buhay na walang hanggan, na kung saan doon sa kaharian ng Diyos ay wala nang kagutom pa, hindi na mauuhaw ang tao, wala nang kalungkutan, wala nang pagdurusa, na ang mangyari na lamang sa kaharian ng Diyos na kung saan bahagi tayo ng bigyan ng mana ng pag-ibig ng Diyos upang mabihisan tayo ng everlasting life, everlasting happiness together with Christ in the heavenly places. Ang maiwanan dito sa sanlibutan ay yung mga taong taga-sanlibutan, yung bang hindi nagbago ng kaisipan, hindi sumasampalataya sa Diyos. So, maiwanan po sila rito. Dahil ang Panginoong Diyos ay, ayon sa Biblia, ay may inihanda na siyang bagong langit at bagong lupa, na kung saan manahan ang katuwiran. Dahil dito sa kalupaan ay narito ang kasinungalingan, kaguluhan at kasamaan. Ito po ay susunugin ng Diyos sa magitan ng kanyang galit. Magsiputukan ng mga bulkan, magkaroon ng digmaan, nuklear. So wala nang mabubuhay sa mundong ito. At magiging nagliliyab o magliliyab na apoy itong daigdig. At ang maiwanan dito ay mga taong hindi sumasampalataya sa Diyos, namuhay sa kasamaan, at itong daigdig ay magiging impyerno. Yan, minamahal, ang mangyari sa mga tao dahil pag magkaroon na muli ng pagkabuhay ng mga patay, pagdating ng Panginoon Hesukristo, at magkaroon din ng paghukom. So, mayroong tinatawag na eternal damnation at everlasting life together with God in the heavenly places. Yung eternally damned o yaong parusahan ng walang hanggang pagdurusa, yun ang tinatawag na second death, ay dito po sila sa kalupaan na kung saan ang daigdig na ito ay magiging nagliliyab na dagat-dagatang apoy na tinatawag na impyerno. So, mga minamahal, ang bahaging ito ng ating exercise for Christ ay sana pupukaw sa inyong mga damdamin at mag-umpisa na po kayong mamili kung saan ba talaga ang gusto ninyong buhay. Gusto ba ninyo manatili sa sanlibutang ito? Then, magpatuloy kayo sa inyong gawaing sanlibutan. Ngunit, ang mamanahin po ninyo ay ang kagalitan ng Diyos. Eternal damnation. Dito sa impyerno na siyang ating planetang daigdig. Yaon namang piliin ang Panginoon Hesukristo upang mamuhay doon sa kaharian ng Diyos, then kukunin sila ng Diyos, dadalhin sa kalangitan, at iyon ang bagong langit at bagong lupa na magiging tirahan ng mga taong matutuwid. So mga minamahal, magandang umaga po sa inyong lahat. Mayong buntag, mga palangga. God bless us all. So, tayo
ay mag-ehersisyo sa Panginoon. Konting jogging tayo. At upang ating ma-maintain po natin ang kalusugan ng ating katawang lupa habang narito pa tayo, humihinga. So, alalay lang ng exercise. Nasawa ng Diyos, ang inyong abang lingkod ay 71 years old na po. So, nagpasalamat ako sa Diyos na kahit pa paano, walang rayuma, walang naramdamang sakit, at talaga namang magandang kalusugan sa kapurihan ng Diyos. So, ang pasalamat ko sa Panginoon ay ako'y kanyang tinawag na maghatid ng Ebanghelyo ay sa kanyang kalooban ay ito po, naghatid tayo ng Ebanghelyo. Then, iwasan ang pag-abuso sa katawan. Huwag manigarilyo, huwag maglasing, huwag uminom ng matapang na alak. Umiwas sa bisyo. Iwasan ang mga kalayawan. Mga sobrang kaligayahan na di ay makakalimot kayo sa Diyos. Huwag kayong malasing sa kapangyarihan. Huwag kayong malasing sa mga matapang na alak. Huwag kayong malasing sa kayamanan. Huwag niyong ipagmalaki ang inyong kayamanan. Maging mapagkumbaba, manatili, at maging mapayapa, maging matulungin, mapagmahal sa kapwa. Lahat na, mga minamahal, ay gagawin natin ang mga bagay na kaya-aya sa Diyos at iwasan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. So, habang tayo ay nag-exercise, gaganda rin naman ang ating kalusugan. At habang tayo ay naghahatid ng Ebanghelyo, ay nagbigay din ito ng ehersisyo sa ating pag-iisip. Maganda ang ating pananaw sa ating buhay at umiwas sa mga kasamaan. Dahil ibinihis na natin si Kristo na kaya tayo ay tinatawag na mga Kristiyano. Napakaganda, mga minamahal, ang buhay Kristiyano. Napakaganda na ating maranasan ang pagmamahal at kabutihan ng Diyos. So, muli tayo muna ay mag jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Muli, magandang umaga, mga minamahal, may buntag, mga palangga. God bless us all. Praise God. Hallelujah. Amen.